Sa isinagawang Asian Zero Emission Summit ng Japan, hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga miyembro ng ASEAN countries na magkaisa para sa isang unified response upang masolusyonan ang kakulangan ng supply sa langis bunsod ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Si Camille Gonzalez para sa 13 sa tanghali. No single country in Asia can insulate itself from supply chain shocks of this scale by acting alone. The times call for a coordinated, unified response. Unified Response. Iyan ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga leader ng ASEAN sa isinagawang Asian Zero Emission Community o ASEC Summit na pinangunahan ng Japan upang tugunan ang lumalalang epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa ekonomiya at mamamayan ng rehiyon. Ayon sa Pangulo, malaki ang naging epekto nito sa Pilipinas na umaasa sa inaangkat na langis, kaya agad na naramdaman ang pagtaas ng presyo ng diesel, LPG, pamasahe at mga bilihin. In response, my government declared a state of national energy emergency, and we activated the Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, or UPLIFT program, a whole-of-government package covering fuel optimization, anti-hoarding enforcement, and targeted relief for livelihoods, for industry, food security, and transport. Bilang tugon, nagdeklara ang pamahalaan ng National Energy Emergency at ipinatupad ang mga hakbang tulad ng fuel optimization, anti-hoarding measures at targeted relief para sa transport, kabuhayan at food security. Ngunit aminado ang Pangulo na hindi pa sapat ang mga ito kung kikilos ang mga bansa na magkakahiwa-hiwalay. Kaya suportado ng Pilipinas ang inisyatiba ng Japan na magtatag ng regional supply chain upang hindi umasa sa iisa o iilang pinanggagalingan ng langis. Japan's initiative today is a step in the right direction, and the Philippines stands ready to work alongside every economy represented here. Iminungkahi rin ng Pangulo ang maagang pag-activate ng ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA Emergency Response Mechanism, pag-aaral ng joint stockpiling at pagpapalakas ng mutual recognition system para sa mas mabilis na pagtugon sa supply disruptions. The energy disruptions of 2026 are testing Asians' resilience. However, I believe they also are creating an opportunity for us to build the regional energy security architecture that our region has long needed. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Camille Gonzalez, 13 sa tanghali ng Congress TV.